At ito na yung part 2 ng aming paglalakbay papuntang Europa. After 2 hours, nakarating na kami dito sa China. Ciao! Ako si Anna, 7 years na training sa Japan. Ngayon, napadpad dito sa bundok ng Serbia. Bagong buhay, panibagong paglalakbay. Kung noon, sinamahan niyo ako sa Japan journey ko, isasama ko kayo ulit ngayon dito. Para sa pangarap, para sa pamilya. After 2 hours, nakarating na nga kami dito sa China. Sobrang lapit lang pala sa atin to. Layover pala kami dito ng 12 hours. Bago yung next flight namin papuntang Serbia. Alam nyo, grabe naman yung airport na to. Walang katao-tao. Tapos napakaluwang. Maninibago ka talaga kapag kagaling ka sa airport ng Pilipinas. Ang luwag. Tapos napakatahimik. Ang nagustuhan pa namin dito, kahit saan ka tumingin ay may drinking water na libre. Dahil nga may mga dala kaming tumbler, nag-refill muna kami. Then after nun, nag-scan kami ng passport para maka-access dun sa free wifi nila. Using this machine, in-scan nga lang namin yung passport namin. Tapos may lumabas na receipt, yung passcode na gagamitin sa link nila. Then after dun, nag-fill up nga kami ng arrival details sa mga machines na nakita namin dito. At may i-share pala ako sa inyo na experience ko dito. Alam nyo ba yung immigration nila dito? Same lang din dun sa atin. Yung pagpasok mo sa isang lane, scan lang yung passport. At may nangyari nga sa akin dun. Sobrang kinabahan ako nun. Kasi instead of green light, na red light ako. Pinuha nga ng immigration officer yung passport ko at tinawag ako. Dinala nga ako sa temporary quarantine area. Kasi na-check nga pala sa scanner. Medyo mataas daw yung temperature ko. Tapos kinuhanan ulit ako gamit ng manual thermometer for 5 minutes. Syempre, first time ko yun. Talaga sobrang kabado ako nun. That time pala, fertility period ko. Kaya talagang mainit yung katawan ko. Then after ng immigration officer, daan na naman sa scanner yung mga gamit namin. Pinalabas yung cellphones, yung power banks. Naku po, na-confiscate na naman yung power bank ko. Kasi nga, walang nakasulat na capacity. No choice ako kundi iwan na lang talaga. Pero the rest is okay naman. After nun, talagang nabunutan ako ng tinik. And then, ito na naman yung struggle namin. Yung nag-layover kami dito ng 12 hours. Tapos, hindi namin alam kung anong gagawin namin at kung saan mag-i-stay. Isa pa, nag-struggle din talaga kami sa connection ng internet. May mga apps pala na ban dun sa China na hindi pwedeng gamitin. And then, yung mga pagkain nila, alam nyo bang sobrang kamamahal? Mabuti na lang talaga at nakahanap kami ng Family Mart pero medyo late na. Kaya sa may mga connecting trip papuntang China, kung gusto nyo ng murang pagkain, hanapin nyo yung Family Mart. Makakakain na kayo ng masarap at mura pa talaga. Pero kung gusto nyo magdala ng cup noodles o di kaya kape, may makukuha na naman kayo na hot water. And that's for free. Ang pagkainip namin ng 12 hours ay tinulog na lang talaga namin. Kapag talaga hindi mo sariling bansa, ang hirap makipag-communicate. Especially kung yung bansang mapupuntahan mo ay hindi sila marunong mag-English. Sa ngayon, sa mga naging struggle namin, wala lang, nisi-share ko lang to sa inyo ha. Para kung sakali magawi din kayo sa China airport, at least may konting idea na kayo. Yung next flight pala namin is 2 AM at diretso na ngayon sa Serbia. Bibiyahe na naman kami ng 11 hours at sobrang kainip talaga sa airplane. Mabuti na lang at talagang sagana ng pagkain ang China Airlines. Yung matutulog ka, tapos paggising mo, distribution na naman ng pagkain. And take note, iba-iba yung pagkain nila. At super loaded at ang sasarap. Hindi ka talaga magugutom. Para sa akin, 10 points yun. Pero you know what? Gusto ko rin palang i-rate yung landing nila. Medyo magalaw at pabigla-bigla. And that is 7 out of 10 sa akin. Compared with Philippine Airlines, mas nagustuhan ko nga yung paglanding ng PAL natin. Yung tipong nakababa na pala yung gulong, pero akala mo nasa taas ka pa rin. Hindi mo talaga mararamdaman na nasa ground ka na. Nagpapakita pala sa monitor dito na ilang minuto na lang at lalapag na kami sa airport. In-enjoy na rin namin yung view dito sa taas. Dito palang magsisink in na sobrang layo na namin sa Pilipinas. Na andito na nga kami sa pinangarap naming kontinente. Dito na kami sa bansa na sakop ng Europa, kung saan malayo ang pamilya, magwo-work para sa kanila. Finally, nag-open na yung pintuan. At ito na naman kami, maglalakad palabas ng airport. Touchdown, Belgrade Airport. Mga signage pa lang, hindi na namin naiintindihan. Andito na kami sa bansa na hindi English country. Pero yung bungad pa lang dito, sobrang ma-amaze ka sa ganda ng tanawin. And this is it. Tumagal man ng 6 na buwan ang aming paghihintay, super worth it naman. Mag-work kami ng mabuti at mag-iipon. Ito na yung umpisa ng aming journey dito. Kung ano man yung mararanasan namin, syempre kailangan naming magpakatatag. Hanggang dito na lang muna ha. Ciao!